ating mga magulang na marahil ang pinakamalapit na tao sa atin. Kung hindi sila, sino pa ba ang magmamalasakit sa atin ng totoo? Ang magtuturo sa atin ng magandang asal at tamang daan para sa ikagaganda ng ating buhay. Ngunit kung minsan, may mga taong dumarating sa ating buhay na siyang magtuturo sa atin kung paano lumaban sa buhay at huwag susuko ano pa man ang ibigay na pagsubok sa atin. Yung mga taong tunay na mapagmalasakit sa kanyang kapwa at maswerte ang mga taong mapagbabahagian nila ng kanilang kabaitan. Ang kwentong ito ay nangyari maraming taon na ang nakalipas sa isang kalye sa Kansas, USA na noong unang bahagi ng taong 2000 ay namamayani ang kaguluhan. Sa kasamaang palad ay doon sa kalyeng iyon nakatira ang batang si Kaylan, dalawang nakababatang kapatid at kanilang ina. Hindi naging maayos ang pagpapalaki nito sa kanyang mga anak dahil sa hirap na pinagdadaanan nito. Lagi itong problemado at madalas na iniiwan ang kanyang mga anak nang walang kasama sa bahay. Ang masaklap pa, iniiwan niya si Kaylan at mga kapatid nitong walang pagkain sa bahay. Dahil panganay, si Kaylan ang gumagawa ng paraan para sila ay makakain at hindi magutom ang kanyang mga kapatid. Sa mga ganoong pagkakataon na hindi nagpapakita ang kanilang ina, ang tanging paraang nakikita ni Kaylan para hindi sila magutom ay ang pagnanakaw. Napilitang gawin ng isang 9 na taong gulang na bata ang magnakaw para mabuhay. Isang araw, nagpunta siya sa isang gas station store at nagpuslit ng pagkain. Dali-dali itong umalis upang hindi mahuli. Sa mga ganoong pagkakataon, lagi itong nakakadama ng guilt dahil alam niyang masama ang pagnanakaw. Ngunit wala siyang magawa kundi ang umiyak at mangarap na lamang na isang araw ay magbabago rin ang buhay nilang magkakapatid. Hindi naman nagtagal ay nalaman ng mga pulis ang ginagawa ng batang si Kaylan at ito ang magiging daan upang mabago ang buhay ng kawawang bata. Magkaganon man kahit maraming hindi magagandang bagay ang nangyari sa kanyang buhay, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Hindi niya naisip sumuko sa kabila ng kamusmusan. Umaasa siyang isang araw ay mababago rin ang kanyang buhay at matutupad ang kanyang pangarap. Sa mga ganoong pagkakataon, kapag nag-iisip siya at nagmumuni-muni, paborito niyang umupo sa may malaking bintana at magmasid sa mga taong palakad-lakad at mga sasakyang dumaraan. Sa isang pambihirang pagkakataon, isang lalaki ang araw-araw niyang napapansing dumadaan sa tapat ng kanilang bahay. Inisip niya noong una na coincidence lamang yun, ngunit dahil araw-araw na niya itong nakikita, napapansin niyang araw-araw na rin niya itong inaabangang dumaan. Naka-uniform ito ng pampulis at napakakisig nito sa suot niyang uniforme. Napapansin din ito si Kaylan at sa tuwing dadaan ito sa tapat ng kanilang bahay, lagi na rin itong tumitingin sa nakasilip na bata. Kaya't isang araw, hindi na nakatiis si Kaylan. Kumaway siya sa lalaki at bilang ganti, kumaway din ito sa kanya. Ang lalaki palang iyon ay si Police Officer Jeff Calvin. Nang malaman ni Jeff ang kaso ng pagnanakaw ni Kaylan at malaman nito ang kwento ng kanyang pamilya, lagi na niya itong pinupuntahan sa tuwing magpapatrolya ito at sinisiguro niyang maayos ang bata. Ang araw-araw na pagkikitang iyon ni Kaylan at Jeff ay nauwi sa pagiging magkaibigan kahit hindi alam ng bata ang pangalan ni Jeff. Masaya ang bata dahil nagkaroon ito ng kaibigan kahit pa hindi niya ito nakakausap. Isang araw, nagulat si Kaylan sa mga katok mula sa pinto. Nang buksan niya ito, hindi siya agad nakapagsalita. Si Police Officer Jeff ang nasa kanyang harapan. Sinabi nitong nangamusta lamang siya at nais niya lang malaman kung okay lang sila. Sinabi rin niyang kung may kailangan silang magkakapatid o kailangan nila ng tulong ay magsabi lamang sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita sapagkat matapos noon ay umalis na rin ito kaagad. Dahil laging wala ang kanilang ina, ang pulis ang naging sandalan niya sa tuwing may kailangan silang magkakapatid. At doon nagsimula ang maganda nilang pagkakaibigan. At ang pagkakaibigang iyon ang babago sa kanyang buhay. Tulad ng ordinaryong araw ng kanyang pagpapatrolya sa kalyeng iyon, hinanap niya ang bata mula sa bintana
Ngunit hindi niya ito nakita. Nag-alala siya kaagad dahil hindi iyon nangyayari, kaya't agad niyang pinuntahan ang bahay. Kinatok niya ang pinto ngunit walang sumasagot. Pinilit niyang buksan ito dahil may masama siyang pakiramdam na nais niyang malaman. Tumambad sa kanya ang dalawang batang lalaki na umiiyak habang nakatingin kay Kaylan na nakabulagta sa sahig. Agad niyang kinuha ang bata at isinugod sa ospital. Malnutrisyon ang sakit ng bata ayon sa mga doktor. Hinimatay ito dahil sa labis na gutom. Sinundo ang bata ng kanyang ina mula sa ospital, ngunit hindi tumigil si Jeff na bantayan ang bata. Araw-araw niya itong dinadalaw upang dalhan ng mga pagkain. At mula ng araw na iyon, lagi niyang ipinapaalala kay Kaylan na magpakatatag at huwag susuko sa buhay. Marahil ay naisip niyang napakabata ko pa para maintindihan ang sinasabi niya, pero ang lahat ng iyon ay tumatak sa aking isip at alam kong dapat ko siyang paniwalaan at gawin ang lahat ng aking makakaya upang matupad ang aking pangarap. Para na siyang ama para kay Kaylan at tanging siya lamang ang taong pinagkatiwalaan nito. Ngunit pansamantalang natapos ang kanilang pagkakaibigan nang biglang umalis ang pamilya ni Kaylan at lumipat ng ibang tirahan. Hindi alam ng pulis kung saan sila lumipat at mula noon ay hindi na alam ni Jeff kung ano ang nangyari sa batang kaibigan. Ipinagpatuloy ni Jeff ang kanyang buhay at pinagbuti ang kanyang trabaho. Makalipas ang mahabang 20 taon, panahon na para magretiro. Paminsan-minsan ay naaalala pa rin niya ang batang kaibigan na araw-araw siyang kinakawayan mula sa bintana. Naisip niya kung ano na kaya ang kinahinatnan ng buhay ng batang iyon. Bago siya tuluyang mag-retire, sinabihan siya ng kanyang kasamahang si Jennifer Jones na may magandang balita ito para kay Jeff at inanyayahan niya ito sa isang dinner. Nag-isip man ay naghintay si Jeff kung ano ang magandang balitang iyon ni Jennifer. Pagdating sa kanilang meeting place, nagulat siya nang makita ang isang magandang babaeng kasama ni Jennifer. Larawan ito ng isang babaeng buo ang kumpiyansa sa sarili. Nang yakapin siya ng babae, noon niya napagtanto kung sino ang babaeng iyon. Halos maiyak si Jeff nang makilala si Kaylan at malaman nito na matagal na siyang hinahanap nito. Ngunit hindi niya ito mahanap dahil hindi niya alam kung ano ang pangalan ni Jeff o kung pulis pa rin kaya ito. Kay Jennifer Jones niya nalaman kung sino ang kanyang hinahanap at nakipag-ayos ito kay Jennifer upang makita si Jeff at pasalamatan sa kanyang kabutihan. Dahil sa malasakit nito sa kanya, natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang magaling na pulis tulad ni Jeff. Hindi naging madali para kay Kaylan na tuparin ang kanyang pangarap, ngunit dahil sa kanyang pangarap at sa tulong at malasakit ni Jeff sa kanya at sa kanyang mga kapatid, naging posible ito. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.